ang manunubos. Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, liwanagan mo ang aming kalooban sa sinag ng iyong kariktan upang matutuhan naming sambahin ang manunubos at mapakinabangan namin ang kanyang kaloob, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang aral na narinig na ninyo sa simula pa. Mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain. Siya'y anak ng dyablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa, ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Kaya, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapupuotan tayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sinumang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig
ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos, sakalimang tayo'y usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo iniusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanya lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, minabuti ni Jesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Betsaida, tulad ni Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose." Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan, at gayon din ang mga propeta. May nagmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika't tingnan mo." Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus,
Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos, makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyo mga minamahal kong mga deboto ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na naririto at kasama natin online. Sa unang biyernes ng taon, maligaya ko po kayong tinatanggap sa kanyang dampana. At ngayon ating sabay-sabay na papurihan ang mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian nyo naman po yung mga katabi ninyo. Pakisabi, God bless you. Alam ko po nagpupunta tayo dito, patuloy na namamanata, nagpapakita ng ating debosyon dahil hinihiling natin yung pagpapala ng Diyos. Kaya nawa ang Panginoon sa kanyang kabutihan at pagmamahal, ibigay yung pagpapalang nararapat sa bawat isa sa atin. Sa atin pong ebanghelyo, may tanong po si Natanael kay Felipe at ano pong tanong niya? May nagmumula bang mabuti sa Nazaret? Alam niyo po, tayong mga Pilipino, kadalasan, nakikilala natin yung isang tao o binibigyan nating panghuhusga yung isang tao, yung katauhan niya, ayon sa lugar na pinanggagalingan nila. Halimbawa po, sino pong mga taga Batangas dito? Saan po kilala ang mga taga Batangas? Matatapang po, di ba? Matatapang. Sino pong mga taga Iloilo dito? Yan. Saan po kilala yung mga taga Iloilo? Sa pagiging malambing. Di mo alam kung galit na. Kasi malambing pa rin magsalita. Yung mga taga Quiapo po, saan kilala? Kayo na po yung nagsabi niyan. Hindi ko na po babanggitin dito. Kilala po ang mga taga Quiapo na deboto ng poong Jesus Nazareno. Ako po ay galing sa Tondo. Saan po kami kilala? Mga siga daw kami. Naalala ko nung bata pa ako, kapag kami ay babalik sa aming bahay, sasabihin namin sa taxi driver, sa Tondo po kami nakatira. Sarado agad yung bintana, ayaw daw nila. Takot na takot. At nung nagsisimula po ako sa seminaryo, kapag nagpapakilala po ako sa mga kaklase ko, kapag sa simula ng klase, siyempre kasama doon kung saan ako nagmula. At sinasabi ko po, ako po ay galing sa napakamapayapang bayan ng Tondo. At sila po ay nangingiti, nagugulat, parang nagtataka rin, parang nagtatanong din sa kanilang isipan, may nagmumula bang mabuti galing ng Tondo? Pero sasabihin ko po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid, ilang pari na po ang pari natin dito sa Maynila na galing ng Tondo. Ano pong sinasabi sa atin ito? Kapag yung Diyos piniling pumasok sa isang lugar, kahit na sa tingin natin ay napakagulo nito, yung Diyos kayang magpalabas ng napakagandang buhay mula sa lugar na iyon. Katulad po ng tanong ni Natanael kay Felipe, may mabuti bang nanggagaling ng Nazaret? Ano po ba yung mayroon sa Nazaret? Wala naman. Napakapayak na lugar, napakasimple, wala sa sentro, hindi kilalang lugar. Kaya nagtataka si Natanael, doon ba talagang magmumula yung ating tagapagligtas? Doon ba talaga magmumula yung ating hinihintay ni Mesiyas? Hindi naman kilala at hindi makapangyarihan yung lugar na iyon. Tandaan po natin, sa mga lugar na hindi natin inaasahan, kapag pinili ng Diyos na pumasok doon,
kaya niyang magpalabas ng mabuti na nagmumula sa lugar na iyon. Kahit po sa ating mga buhay, yung ating mga buhay po ba ay magulo? Kung magulo po yung ating mga buhay, kung marumi yung ating mga buhay, kung maraming pinagdadaanan yung ating mga buhay, kaya po ng Diyos na magpalabas ng napakaganda at napakabuti mula sa ating mga buhay. Kaya ano pong imbitasyon sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid? Kung tayo ay nasa lugar ng kaguluhan, kung yung ating kalooban ay nasa kaguluhan, papasukin natin si Jesus Nazareno. Kung yung ating buhay, yung ating lugar ay marumi dahil sa ating mga kasalanan, papasukin natin si Jesus Nazareno sa ating mga buhay. Yung ating mga buhay po ba ay maraming pinagdadaanan, maraming dinadalang problema. Hindi na natin alam kung paano magpapatuloy dahil sa maraming pagsubok na dumadating sa ating mga buhay. Ang napakahalagang imbitasyon po, lalo na ngayong unang Biyernes ng taon, papasukin natin si Jesus Nazareno sa ating mga buhay at hayaan natin siya na magdala ng mabuting pagbabago sa ating mga buhay. Dahil wala pong imposible sa Diyos. Kaya naman napakaraming pumupunta na mamanata na dedebosyon sa ating poong Jesus Nazareno. Dahil maraming nakaranas ng kabutihan, dahil pinapasok nila yung Jesus Nazareno sa kanilang mga buhay. Yun po yung napakahalagang imbitasyon sa atin, mga minamahal kong mga kapatid. Patuloy na papasukin ang Jesus Nazareno upang patuloy na magdala siya ng mabuting pagbabago sa ating mga buhay. At kapag tapos nating matanggap yung mabuting pagbabago na dala-dala ng poong Jesus Nazareno, may ibinibigay pong misyon sa atin yung ating Panginoon. At ano po iyon? Dalhin natin yung kabutihan, dalhin natin yung pagmamahal na natagpuan natin kay poong Jesus Nazareno. Katulad po ni San Andres sa Ebanghelyo kahapon, matapos niyang makatagpo si Jesus, tinawag niya agad si Pedro. Ipinahayag niya agad kay Pedro yung kanyang karanasan kay Jesus. Para si Pedro ay maging alagad din ni Jesus. Si Natanael, tinawag ni Felipe. Nung makatagpo ni Felipe si Jesus, hindi niya na mapigilan. Ipinahayag niya na yung ating Panginoon kay Felipe. Tayo rin po. Alam ko po, bawat isa sa atin ay may mabuting karanasan sa ating Panginoon. Sana po, dalhin natin yung mabuting karanasan na ito sa ating mga kapwa. Ipahayag natin siya. Huwag lang po tayong ma-excite na magdala ng mga balita na tungkol sa showbiz. Yan. Pag mga showbiz issues, madali nating sinasabi sa iba, di ba po? Kapag mga chismis, alam mo ba, si ano, bukod po sa mga ganong mga kwentuhan, dalhin po natin sa mga ordinaryong kwentuhan natin, yung karanasan natin sa Panginoon. Dalhin natin sa hapagkainan, dalhin natin sa ating mga kaibigan, sa mga barkada natin, dalhin natin kung saan man tayo pinapapunta ng ating Panginoon. Dahil ito po yung paanyaya at ito po yung tungkulin ng isang alagad ng poong Jesus Nazareno. Tayo ay nagpapahayag at nagdadala pa ng maraming alagad na makikinig at susunod sa Kanya at magpapahayag ng mabuting balita sa mundo. At kung gagawin po natin iyon ng seryoso, mga minamahal kong mga kapatid, sa dami po natin dito, sa dami ng nagdedebosyon na mamanata sa ating poong Jesus Nazareno, tayo ay magdadala ng mabuting pagbabago sa mundong ito. Tayo ay magpapalabas ng mabuting pagbabago sa buhay ng bawat isa. Dalawang imbitasyon lang po, mga minamahal kong mga kapatid. Unang-una sa lahat, papasukin natin si Jesus Nazareno sa ating mga buhay. At ikalawa, ibahagi si Jesus Nazareno sa iba. Amen.
Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, narinig na natin ang salita ng Diyos na ipinahayag sa atin. Nakikita niya ang ating mga tapat na pagsisikap na mamuhay ng matuwid at muli nating hinihiling ang kanyang tulong. Sa bawat panalangin ating sasabihin, Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway walang takot na magpatuloy sa pangangaral sa mga tao upang magsisi sa kasalanan at manampalataya sa mabuting balita. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, naway higit pang maraming tao ang magpahayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya naway magsikap na gawin ang kanilang tahanan bilang mga lugar kung saan maririnig ng mga bata na tinatawag sila ng Diyos sa kanilang pangalan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway manangan sa mga walang hanggang katotohanan ng mabuting balita ni Kristo at ng simbahan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayan. Huwag mo nawang bigyang pansin ang aming mga makasalanang gawi, kundi ipakita sa amin ang iyong habag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ako ay sambat at pastor na patungo sa Belen. May dala na maialay kay Jesus sa sapsaban. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sapsaban. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sapsaban. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay, upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalu-saluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingit sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sabay-sabay nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindabating maging hain sa iyo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid na deboto ng Poong Jesus Nazareno, sa nalalapit po nating kapistahan, ang tanging hiling po namin dito sa Quiapo ay tulungan niyo po kaming magdasal na nawa ang ating mga pagdiriwang ay maging ligtas, banal at maayos. Ligtas, banal at maayos. Napakalaking tulong po ng inyong mga panalangin upang mangyari nawa ang aming mga hiling at hiling po nating lahat. At huli po, baunin niyo po sa pag-uwi ninyo itong paalala pong ito. Ang tunay pong alagad ng Diyos, pinapapasok si Jesus Nazareno sa kanilang mga buhay. At ang tunay na alagad ng Diyos, ibinabahagi ang Diyos sa buhay ng iba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan.
Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.